Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng high school, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 157 na International League. Nagawa ang makapuntos muli ng kupunan ng Shogu na naging dahilan upang madagdagan ang kalamangan nila sa kupunan ng Ryukoku. Habang itong si Coach Eri naman ay napilitan na humingi ng isang timeout dahil na nga sa nagiging dehado na sila sa laban at 3 minuto na lang ang natitirang oras para sa uling yugto ng laban. Kaya naman, napagdesisyonan na ng Ryukoku na gumawa na ulit ng panibagong plano laban sa Shogu upang magawa nilang mabawi ang kalamangan dito. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kupunan ng Ryukoku at dito ay agad na nagsalita itong si Go Shensi. Mga bata, ano bang nangyayari sa inyo? Parang nahihirapan ata kayo sa kupunan ng Shogu dahil tuluyan ang nakuha ng Shogu ang kalamangan sa atin. Mukhang mahihirapan talaga tayo sa laban na to. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan ng laban natin sa Shogu. Akala ko pa naman mapapanatili natin ang ating kalamangan sa kanila. Pero hindi pala, dahil nagawa na nilang makuha ang kalamangan sa atin at 3 minuto na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. Mukhang delikado na talaga tayo dito Yan ang sabi ni Coach Shensi. Pasensya na po kayo, Coach, pero sa totoo lang, malalakas talaga ang mga malalaro ng Shogu at kahit anong gawin namin, lagi na lang silang nakakagawa ng puntos laban sa amin at ang kanilang mga play ay ibang-iba talaga kumpara sa mga una naming nakalaban sa ligang ito. Kaya pala nahirapan din sa kanila ang kupunan ng Dawan dahil sa malalakas ang mga malalaro nila at kahit wala na yung may number 11 sa kanilang kupunan, hindi man lang ito naka-apekto sa kanila dahil meron silang naipalit dito na kasing usay nito. Yan ang sabi ni Senji. Tama ka nga, Senji. At siguro dahil na din ito sa lawak ng kanilang karanasan sa larong basketball. Di ba nga, malalakas din ang kanilang mga tinalo sa ligang ito. Ang numero 1 kupunan na Dawan at ang The Crash na malalakas din ay tinalo din nila. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka pa na mahihirapan din tayo sa kanila. Yan naman ang sabi ni KG nang biglang nagsalita itong si Coach Eri. Huwag na nga kayo magrason dyan, mga inutil. Dahil hindi naman yun ang dahilan kung bakit nagawang makuha ng Shogu ang kalamangan sa atin ng ganun lang kadali. Dahil ito sa inyong kapabayaan sa laban. Masyado niyong minamaliit ang mga malalaro ng Shogu at lagi niyong iniiwanan ang inyong mga binabantayan. Kaya naman, nalilibre sila at nakakagawa sila ng puntos. At ikaw, Senji, dahil sa kagustuhan mong makapuntos ng makapuntos, hindi mo na napuputusan itong may salamin ng Shogu. Kaya naman, nalilibre ito at nakakagawa ito ng puntos. At yung may number 10 ng Shogu, bakit hindi niyo siya magawang mapigilan? Ganun na ba kayo kahina para hindi siya magawang pigilan? Lagi na lang kayo niyang naiisan sa ilalim at labas ng basket At sa totoo lang, naninibago talaga ako sa inyo. Dahil hindi naman kayo ganyan maglaro Ibang-iba talaga ang pinapakita nyo ngayon sa laban. Lahat ng nakalaban natin sa ligang ito ay ginagawa ng mga bata sa loob ng court. Pero ngayon, na-Shogu na ang ating kalaban. Mukhang nabaliktad na ata ang sitwasyon ngayon Ang ginagawang bata sa loob ng court ay kayo na. Kung ganyan ang inyong laro, mas maganda pa siguro kung tatanggapin na lang natin ang ating pagkatalo sa mga baguhan ng mga manlalaro sa ligang ito. Yan ang sabi ni Coach Eri. Habang itong si Hikaru naman ay bigla nagsalita ng seryoso. Hindi pwede, Coach, dahil hindi nyo naman kami tinuruan para sumuko sa bawat laban. At 3 minuto pa naman ang natitira sa huling yugto na ito. Kayang-kaya pa naming habulin yan. Huwag kayong mag-alala mga Coach. Dahil pagkatapos ng laban na to, sisiguraduhin namin sa inyo na tayo ang matitirang nakatayo sa ligang ito. Yan ang seryosong sabi ni Hikaru na talaga namang nag-init na sa laban. Tama nga si Hikaru, Coach. Lalaban kami hanggang sa maubos ang oras. At kung sakaling matatalo kami, tatanggapin namin yun ng buong buo at walang pagsisisi. Pero lagi niyo sanang tatandaan, Coach, na hindi kami papayag na basta-basta na lang susuko nang hindi lumalaban. Ngayon, humantay ang Shogu na yan. Dahil sa laban na to, ipapakita namin ang seryosong Ryukoku. Yan naman ang seryosong sabi ni Michael nang bigla nagsalita itong si Coach Shensi. Alam ko naman na gusto niyo talagang tapusin ang laban na to.
at gusto nyong manalo laban sa Shouko. Pero paano nyo yun gagawin kung ganyan ang inyong laro? Kaya naman, kung gusto nyo mabago ang takbo ng laban na to, gumawa kayo ng paraan para mabaliktad ang sitwasyon. Ipakita nyo sa akin ang kupunan ng Ryukupo na lumalaban at hindi sumusuko. Yan naman ang sabi ni Coach Hensi. Pasensya ka na, Coach, kung naging pabayaman kami kanina. At oo, kasalanan talaga namin ang nangyayari ngayon sa laban. Pero ito lang ang sinisigurado namin sa inyo, Coach. Nagagawin namin ang lahat upang hindi tayo mapahiya sa laban na to. At hindi tayo mapahiya sa mga sumusuporta sa atin. Kaya naman mga kasama, humanda na kayo dahil pagkatapos ng timeout na to, ibang Ryukupo na ang makakaharap ng Shouko. Yan naman ang sabi ni Tochiya. Nang bigla nagsalita itong si Coach Eri at napangiti ito sa kanyang mamanlalaro. O sige, ngayon humanda na kayo Ryukupo. Ipakita nyo ang dapat nyo ipakita sa laban. Manalo o matalo tayo sa laban na to ay okay lang. Basta may ipakita nyo sa amin at sa buong mga tag-suporta natin na lumalaban tayo ng buong lakas. Na walang halong kaba at pagsisisi. Sige na, humanda na kayo at magsisimula na ang laban. Yan ang sabi ni Coach Eri. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kupunan ng Shouko. At dito ay talaga namang sobrang sayang sinalubong ni Ayako ang mga malalaro ng Shouko. Nice one, team! Good job ang ginawa niyo sa laban. Lalong-lalo ka na, Kogure. Ang ganda ng mga bitawan mo sa tres, ha? Sabi na nga ba, malaki talaga ang ambag mo sa ating kupunan. Yan ang masayang sabi ni Ayako. Tama nga si Ayako. Ang ganda ng mga bitawan mo sa tres. Mukhang makakasabay ka na nga talaga sa akin, ha? Yan naman ang sabi ni Mitsui. Hoy Michi boy, ano mo ang makakasabay sa'yo? Dapat ang sabihin mo ay nagawa ka ng higitan nitong si Boy Labo. Biruin mo, hindi siya madaling mapagod at mahusay siyang bumitaw ng tres. Yan ang pang-aasar na sabi ni Hanamichi. Anong sabi mo, unggoy ka? Gusto mo ba magpagalingan na lang kami niyang si Koguri sa tres nang malaman natin kung sino nga ba ang mas mahusay? O kaya naman, 2 versus 1. Dalawa kayo laban sa akin. Yan naman ang naiinis na sabi ni Mitsui. Nang biglang sumingit itong si Kogure. Tama na nga yan, Hanamichi at Mitsui. Hindi naman ako naigipagpagalingan kay Mitsui, ah. At masyado pang malayo ang agwat naming dalawa ni Mitsui. Kaya naman, malabong matalo ko siya sa tres. Yan naman ang natatarantang sabi ni Kogure. Nang bigla nagsalita itong si Coach Ansai. Tumigil na kayong tatlo? O baka gusto nyo hindi ko na kayo palaruin pa sa buong ligang ito? Yan naman ang sabi ni Coach Ansai. Na talaga namang tumayo na ang buhok at talaga namang nagalit sa tatlong gunggong. Tatang, hindi naman kami nag-aaway, ah. Tignan mo, magkakaakbay kaming tatlo. Yan ang natatakot na sabi ni Hanamichi. Kaya nga, Coach Ansai, hindi po kami magkakaaway. Ganito lang po talaga kami magpurihan. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Coach Ansai naman ay uminahon na nga. Sabay nagsalita na ito para sa kanilang plano. O sige, magsipunta na kayo dito sa gitna. Ngayon, bago tayo magtungo sa ating plano, gusto ko lang muna kayong batiin na maganda ang inyong ipinakita sa larong ito. At hindi nyo talaga hinahayaan na magawang makuha ng Ryukupo ang kalamangan sa atin. Ngayon, na tayo na nakakalamang sa Ryukupo, siguradong malaki na ang ating tsansa na manalo sa laban na to. Ngayon, gusto ko lang ipaalala sa inyo na wag muna kayo mag-relax sa laban na to. Tandaan nyo, 3 minuto pa ang natitira para sa huling yugto na ito. At marami pa ang pwedeng mangyari sa 3 minuto na yon. Kaya naman, huwag kayo magpapakampante sa laban. Kung kaya nyo pang dagdagan ang kalamangan sa kanila, dagdagan nyo pa ito. At kung kaya namang tambakan sila ng gusto, tambakan nyo sila. Basta wag na wag lang kayo magiging agresibo sa laban. Tandaan nyo, malapit na tayo sa dulo. Kaya naman, kailangan natin ng isang siguradong play para hindi nila magawang mabaliktad ang laban sa atin. Ngayon, pag tayo ang nanalo dito, siguradong tayo na ang tutuntong sa semifinals. Kaya naman, pagbutihan nyo mga bata, kailangan manalo tayo upang makaabot tayo sa finals. Yan ang sabi ni Coach Ansai. Huwag kang mag-alala, Tatang, dahil atin ang panalo sa laban na to. Kaya naman, ihanda mo na yung sarili mo para sa finals. Dahil tatalunin din namin agad ang susunod na mga kalaban namin. Pangako, Tatang, tayo ang aabante sa laban na to at tayo ang magiging kampiyon sa ligang ito. Hindi na ako papayag pa na muling matalo. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang seryoso na. Tama ka nga, Hanamichi. At kapag tayo naging champion sa ligang ito, siguradong titingalain na tayo ng lahat. Dahil sobrang laki ng ligang ito at puro malalakas sa mga kasali dito. Kaya naman, kapag natalo natin ang lahat sa ligang ito, siguradong tayo na ang bagong hari dito at kakatakutan na ang kupunan ng Shouko. Yan naman ang nakangiting sabi ni Ryota. Huwag niyo muna isipin ang kampyonato dito. Tandaan nyo, nasa laban pa tayo ng Ryukupo.
Kaya naman, hindi pa dapat tayo masyado mag-focus sa kampyonato dahil baka mawala ang inyong focus sa laban. Ngayon, dapat ang nakatatak lang sa inyo ngayon ay ang talunin ang inyong kalaban ngayon. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama dahil magsisimula na ulit ang laban. At sa laban na to, sigurado may plano na ang Ryukuku laban sa atin. Kaya naman dapat maging alerto kayo sa lahat ng oras at huwag magpapabaya sa laban. Yan naman ang sabi ni Ayako. At dito na nagtatapos ang Chapter 157 ng International League.